Ata. Hello mga kabisdak, magandang araw, magandang buhay sa lahat. Araw ng Sabado guys, weekend. Nandito naman tayo sa ating another weekend vlog. For today's video is 8 ng umaga pang yun mga kabisdak. Pero makulimlim dahil parang uulan daw today. Makulimlim talaga mga kabisdak. Nandito tayo sa likod ng bahay ni Benan. Mag-harvest na natin ang mga mais. O diba, makulimlim mga kabisdak ko, cloudy. Mabundak na dyan ang ulan. Sooner ay bubuhos na si ulan. Buhos na ulan aking gulo. Gulo? Wrong lyrics man ta. Oy. Ang isang ulan. Ulan ka. Ulan ka? Grabe oy. Anara mo banggi sa mais oy. Igo. Best. Oh. Huh? Yan po ang aming mais dito mga kabisdak. Okay. Pagpatay na yung ano, ito, igo, 그렇지. ande, igo, ande. 안 돼. Oh, not yet patay. 이렇게 해야 돼, 이렇게. 이거 봐. 아주 그냥 컬러. Color coding. 그렇지. Color coding, 그렇지. 이렇게 해가지고, 이렇게. Step 1 in Korean, how do you harvest mais in Korean? 이렇게 하고 touch the mais. 이렇게. 아니 in Korean 이렇게 뭐야? In Korean touch the mais in Korean. 옥수수 잡아. 이걸 잡아. 그다음에 여기를 이렇게 해. touch the corn 이렇게 해야 돼. 잡아. touch. 이건 touch야. no touch. in Korean 잡아, step 2 touch the corn cob. 이거 in Korean 그 뭐야? 잡아. What will you 잡어? 이렇게. 이게 뭐 이렇게. 방귀. Very detailed explanation how to harvest the corn upaya for your viewers. I love you. I love you. 됐어 이렇게. 정우. 됐어? Okay. Iniwan ako ni Daddy Insoy kasi si Little Insoy is nandoon sa bodega naghihintay sa kanya. So ako lang mag-harvest nito mga kabisda. Kunti lang naman to. Inuna ko lang yung mga patay na para di sila manigas, para saktong-saktong i-boiled natin, italaob natin. Dito sa Korea kasi ang kanilang mga mais ay hindi po nila ginagawang bigas. Inalaga lang talaga yan nila mga kabisdak, as in nilalaga po nila lahat. At napaisip ako na kailangan ko palang magdala ng sako kasi wala man akong sisidlan. Medyo maliit man yung dinala ko na sisidlan mga kabisdak, yung parang basket ba. So ayan na, nakadala ako ng 2 sako. Mga mais pala to ni Benan lahat. Si Benan ang nagsisidling tapos kami po ang nagtatanim. So kubali, maghati kami ni Benan nito no. Matanda na kasi si Benan, so hindi na niya kaya yung magatanim-tanim at saka mag-harvest. So kami na ang mag-harvest. Ako na din ang magluluto. Si Daddy Insoy kasi is nag-harvest sila Kuya Sadam at Lungkoy ng mga sili. Si Daddy Insoy yung nag-segregate ng class A, class B, tapos siya ang naglalagay sa box. Dahil kinabukasan, guys, araw man ito ng Sabado, kinabukasan, Linggo is may delivery, may loading po tayo ng ating mga sili. Habang ako ay nag-harvest ng ating mais, naaalala ko noong kabataan ko pa doon sa amin sa bukid sa Bohol is kinakain namin ito mga puno ng mais ba, yung baby pa na mga mais mga kapsda. Kasi manamis-tamis po yan. Wala kasi kaming snack doon sa bukid kasi nga ang hirap-hirap man ang sitwasyon namin doon sa bukid. So, yan po ang ginagawa naming snacks. Manamis-tamis po yan mga kapsdak. Hands up sa mga nakatry. Parang ako lang yata ang nakatry. Bilisan ko na talaga ang aking kilos kasi marami pa tayong gagawin. Ato pa nisang papakan tapos mag-alaga pa tayo ng mais. Tapos lunchtime na mga kapsdak. Kailangan ko pang magluto doon sa aming bahay para kay Kuya Sadam Lungkoy at Daddy Insoy. So, grabe ka busy si Bisdak in Korea, no? At hindi lang yan. May naghihintay pa sa akin na mga labahan kasi nga araw ng Sabado yan mga kabisdak. Nakakatuwa lang pagmasdan ito mga peach ba. Namunga na po ang peach sa likod ng bahay ni Benan. Isang puno lang po yan mga kabisdak. May inad kami na 2 puno in next 2 years. In 2 years, pwede na namin yun ma-harvest. Pero yan, yung isang puno na yan, tinanim niyan 3 years ago ni Daddy Insoy. May mga bunga na mga kabisdak. Last year, namunga na yan.
first harvest namin ng mga peach last year. Tapos ngayon, ikalawang harvest namin mga kabisdak. Tuwing summer kasi namumunga ang mga peach. Isa sa mga paborito kong prutas dito sa Korea mga kabisdak ay ang peach. Para sa akin, ang peach ay yung flesh niya, parang katulad ng flesh ng mangga. Pero iba lang yung amoy ng peach kaysa sa mangga. Pero kung tatanungin niyo ako alin ang mas masarap, para sa akin, parang magkapariha lang mga kabisdak. Masarap din naman ang mangga sa atin. Masarap din po ang peach dito sa Korea. At this moment ay hindi ko na alam kung alin ang aking uunahin. Yung magsuot ba ako ng gloves para pakpakan ng mga mais or aapuyan ko na ba, lalagyan ko na ba ng mga kahoy panggatong yung malaking kawa ni Binan. Kasi sa labas ako mag-boil, sa labas ako mag-alaga ng ating mga mais. Ang problema lang mga kabisdak ay wala po tayong panggatong. Marami man kami kahoy doon sa sa likod ng bahay ni Binan. Pero wala kaming atsa. Yung palakol ba? Nasira kasi ang palakol ni Daddy Insoy. Nawaang po. So, ang ginawa ko, nanguha na lang ako ng kahit anong mga kahoy na nandyan available sa labas. Ang problema lang mga kabisdak, mayroon na naman tayong problema. Basa kasi nga nagaulan-ulan man. Pero tinry ko pa din, bahala na ni musiga lagi ni. Kung hindi ito aapoy mga kabisdak is mayroon man doon mga kahoy doon sa haligi ba sa poultry ni Bianan. Yun na lang kukuhanan ko ng mga kahoy, no? Luckily, nakisama rin ang ating mga kahoy at umapoy siya mga kabisdak. So, nasolve ang ating problema. Pero nagkauling-uling palagi ako diri kay sige kung panghudjop ani kay kasi basa siya mga kabisdak. So, kailangan mo siyang ihipan para silab ditong apoy ba. Salamat na lang talaga at umapoy ang ating panggatong. Bahala nang nagkauling-uling. So, ito na nilagyan ko na ng tubig ang ating malaking kawa, ang ating giant kawa. So, dyan natin ilalaga ang ating mga mais. Yang kawa na yan ay marami na pong naluto ng mga pagkain dyan mga kabisda. Kung naalala nyo sa ating vlog na black bean tofu, dyan po kami nagluto kasama si Chagon Uni. Maliit pa lang si Daddy Insoy ay nandyan na daw yung magic kawa, yung malaking kawa na yan mga kabisda. Feeling ko pati apo namin, pati mga anak ni Lutulo Insoy ay makakagamit pa ng kawa na yan kasi ang kapal-kapal man ng ang kapal-kapal ng niya ba, yung metal ba. Ang napansin ko lang lahat ng mga bahay, as in lahat talaga mga kabisdak na mga bahay dito sa South Korea, dito sa probinsya ay mayroon pong malaking kawa na nakapwesto sa labas ng kanilang bahay. Dahil kapag spring, summer at autumn, kung saan mayroon na tayong pwedeng ma-harvest ng mga pagkain, halimbawa sa spring, marami na kaming mga dahon-dahon, yung mga namol ba, mga vegetables na pwede naming ma-harvest. Nilalaga namin yan mga kabisdak, as in pang maramihan, nilalaga namin, tapos binablanch at pinapasok namin sa freezer. Sa tuwing summer naman, itong aming mga mais, hina-harvest namin lahat, nilalaga, tapos pinapalamig namin, tapos ipapasok namin sa freezer para for the whole year until next year, mayroon kaming makain na mga pagkain, mga mais, mga gulay, ganyan guys, ganyan po ang kanilang style dito kasi nga kapag winter, taglamig, wala naman kaming pwedeng harvest, wala na po kaming pwedeng makain. Meron naman kaming nabibiling mga preskong pagkain sa mga supermarket tuwing winter, pero ayun nga, mas mahal na siya mga kabisdak. So, kapag ganito, nag-imbak kami sa aming mga freezer, mas nakakasave kami, no? So, ito pala, naglagay ako niyang new sugar yan mga kabisdak. Isang uri siya ng asukal na pinong-pino mga kabisdak. Hindi ko lang alam kung paano yan ginawa. Basta asukal daw yan. So, kapag naglalaga kami ng mga mais dito, is nilalagyan namin ng new sugar mga kabisdak. Tapos nilalaga namin ang mga mais kasi mas masarap daw kapag may new sugar. New sugar talaga ang ilalagay mo mga kabisdak. Hindi po pwede yung asukal or yung brown sugar ang ilagay mo dyan kasi magkaiba daw po ang lasa. So ayan, dahil kumukulo naman ang ating tubig, nilagay ko kanina ang ating new sugar at itong ating mga mais. Lahat ng mga mais guys, siguro mga 3 maliliit na palanggana yan mga kabisdak. Nakasya po talaga sila sa malaking kawa kasi malaki man itong kawa natin. No? Lulutuin ko lang yan ng 40 minutes. Sabi ni Daddy Insoy, 40 minutes talaga. Nilagyan ko talaga yan ng timer kasi hindi pwedeng ma-overcook mga kabisdak. At naghanap na naman ako ng pwedeng ipanggatong dito kasi medyo naubos ng ating naubos ng ating mga kahoy. Pero hinugasan at sinabunan ko muna itong aking mga braso kasi kating-katin ako mga kabisdak yung mga dapaw ng mga mais, yung dapaw sa dahon ng mga mais ba, parang dumikit sa aking mga braso. Uy, nauuhaw ako sa aking mga pinanggagawa kanina guys ba. So pumasok muna ako sa bahay ni Binan sa kanyang kusina at may nakita akong gatas. So yung gatas ang ininom ko kasi medyo nagugutom ako. Malapit na kasi 11:00 yan mga kabisdak. Nagpunta pala si Binan sa bayan para magpagawa ng kanyang eyeglasses kasi hindi na siya masyadong nakakakita mga kabisdak, no? Kaya
kung makita nyo, ako lang talaga mag-isa dyan. O kung nandito pa si Binan, may tutulong sana sa akin magpakpak ng mga mais ba. Pero mas mabuti ng mag-isa, oy, kasi kapag nandito din si Binan, o lagi man niya nakatingin sa akin, hindi ako komportable kapag may nakatingin sa akin while nagatrabaho ako mga kabisdak. Hindi lahat ng mga mais ay ating hinarvest, no? Pinili ko lang yung mga guwang na ba, yung pwede nang lagain. Kaya kung makikita nyo, may mga nakatayo pa dyan sa gilid-gilid kasi next week is yan na naman ang aming i-harvest. Last harvest na po namin yung mga mais na yan next week. Hintayin namin na medyo maguwang-guwang ba siya. At bago ko makalimutan, isa-shoutout ko pala si Ma'am Kitchi na nagpapa-shoutout sa ating vlog. Hello Ma'am Kitchi na laging nag-aabang at nanonood ng ating mga videos. Thank you so much sa suporta. Exactly after 40 minutes guys ay naluto talaga ang ating mga mais. Akala ko nagsisinungaling lang si Daddy Insoy sa kanya sinabi na after 40 minutes ay luto ng mais. O totoo pala no? Naluto talaga siya mga kabisdak dahil saktong-sakto man ang ating panggatong. Hinango ko na siya kaagad kasi ayaw nila na ma-overcook ang ating mga mais. So isa-isa ko talaga yung guys tinatanggal kasi may mga tubig siya ba. Kinahanglan patuluin ko muna siya. Pero syempre kumain-kain din ako kasi nga lunchtime na, almost lunchtime na yan mga kabisdak. Gutom na talaga ako. At for Kuya Sadam at Lungkoy, nag-order na lang ako ng chicken kasi hindi ko na guys, hindi na ako nakapagluto ng lunch kasi nga matagal man ako dito sa paglalaga ng mga mais. Nandito pala si Daddy Insoy, nagkuha lang siya ng mga 6 na pirasong mga mais kasi ibibigay daw niya sa kanyang friend. Nandito tayo ngayon sa open market pagkatapos nating magluto ng tilaob ng boiled Nadidistract talaga ako kapag may nakatingin sa akin habang ako ay nagsasalita. Kaya nag-voice over lang talaga ako mga kabisdak. Kasi kapag dito sa mga public area, kapag nagsasalita ako sa harap ng cellphone, parang tumitingin sa akin ang mga tao ba. Nahihiya ako. Uy, or feeling ko lang siguro na nakatingin sila sa akin. O, ayun na nga, pagkatapos ko maglaga ng ating mga mais, ay dumiretso kami dito sa bayan. Kasi open market man mga kabisdak, open market day. Market day po dito sa bayan nung araw ng Sabado. Ang sabi ni Daddy Insoy, magpapabili na naman siya na mga chicken liver, atay ng manok. Diyos ko, si Daddy Insoy na adik na sa atay ng manok ba? Kasi the best daw ang aking adobong atay ng manok recipe, char. Ewan ko kung totoo ba. Pauwi na kami sa bahay mga kabisdak. Hindi na ako nakapag-vlog ng todo doon sa open market kasi kasama ko si Little Insoy ba. Umuwi na kami guys. Ang binili ko lang is yung puset, yung kalchi, yung isda na kalchi. Tapos atay ng manok kasi request ni Daddy Insoy. At prutas, green apples at plum. Yun lang. Tapos si Little Insoy nagbili ng kanyang lollipop, 2 lollipop. Pagkatapos is umuwi, diretso na kami umuwi guys. Tingnan nyo guys, ang si Sami. Ito yung tinanim nila Kuya Sadam Lungkoy at ni Bianan. O diba sa mga vlogs natin dati. Malaki na sila mga kabisdak. Yeah, malaki na. Pati ang mga black beans, malalaki na din mga kabisdak. Ayan, alala nyo, dyan yung nagtalo nagka-misunderstanding si Daddy Insoy kaya sa daman si Lungkoy ba? Kasi nga pasigaw-sigaw man si Daddy Insoy mag-auto sa kanila. Lumaki na ang, guys, mga black beans. Inshay! Shay! Uripon inshay! Pagkadating ko sa bahay ni Binan ay binalot ko lang yung ating nalamig na mga mais tapos nilagay ko sila sa freezer. Pinortion ko sila mga kabisdak para hindi ka na mahirapan ba dahil kami lang mang 3 dito ang kumakain para saktong-sakto lang talaga sa 3 tao or 3 to 5 people ang isang supot. So ayan, kumain na naman ako kasi sarap na sarap ako sa mais na to. Kakaiba ang kanyang guys, mas masarap po itong mais na may halong puntik ang color ba, may purple tsaka puti. Iliwa! Dala tayo yung pinamili natin ng mga apples kanina guys. Bigyan ko sila Kuya Sadam Lungkoy para sa kanilang snacks. Alas, na yun guys, alas 3:30. Snack time na mga kabisdak. Nag-harvest kasi sila ng mga chili. Paliwa! Jongo ya! Si Jongo kayo magkapit-hapit. Iliwa! Paliwa! Paliwa! Ubuhan din, ubo. Pag sinabi ko na pwede siya magbaba sa akin yan, masugot na sa mga kabisdak. Paliwa, ubo. Ubo. Ayaw man yan maglakad. Asus, kinuha ko isa. Ilwa, ubo. Ay, kinuha ko isa. Kurutsi. Ito, lagi. Ubo.
Kinain ko lang yung dalawang mais ni Binano, tapos pumunta na ako sa aming mga silihan kasi nandito man si Kuya Sadam at Lungkoy, nag-harvest man sila ng mga sili kaninang umaga until ngayong hapon para kinabukasan araw ng linggo ay amin ngang iloloading. Ito na ang kanilang harvest mga kabisdak. Oh, yan po ang tinatawag na chonyang kutsu. Dito sa kabila is hindi pa namin yan harvest kasi ibang variety po yan mga kabisdak. Yan po yung hinihintay namin na mahinog sila ba. Pero itong chonyang kutsu is hindi po namin yan binibenta ng hinog. Green lang talaga ang aming binibenta dyan. So, yung green lang ang aming hinaharvest. Medyo madami kasi silang na hinaharvest today. Kaya, guys, naga-overtime talaga ito sila si Kuya Sadam. Halos hindi na nga ito sila snack break. Kasi nga, naulan-ulan man last week. Kapag maulan kasi, hindi po kami nag-harvest kapag maulan. Tua, hihinga. Namu-mu. Oh, ayan na. Sa sobrang kulit ni Little Insoy, namu-mu na siya sa mga kabisdak. Paboritong uncle kasi ni Little Insoy, si Kuya Sadam. Ang first favorite uncle talaga ni Little Insoy is si Kun Gumubo. Pero kapag wala si Kun Gumubo, ito si Kuya Sadam ang kanyang second favorite uncle. No? So, laging nire-requestan ni Kuya Sadam ng kiss si Little Insoy. Nagbigay lang ako sa kanila ng 2 apples, yung kanilang snacks. Tapos nautusan ako ni Daddy Insoy na pumunta sa bodega doon sa sentro ng aming baryo. Kasi naubusan na po kami ng mga box para sa ating mga chili. So, dali-dali akong pumunta mga kabisda kasi nga magde-deliver, maglo-loading man kami bukas. So, kailangan talagang ipasok sila sa box tonight. Hindi ko na isinama si Little Insoy kasi nagmamadali ako mga kabisda, parang uulan na kasi ata tapos wala nang magamit na box si Daddy Insoy. Pagkarating ko dito sa bodega, sus kay wala naman kuno sila box nga pang chonyang kutsu. Wala guys, nasa bodega daw nandoon sa bayan po ang stock ng mga box for chonyang kutsu. So, ang nangyari is, tumawag si Daddy Insoy sa kanyang friend na dito rin kabaryo namin na nagtatanim din ng mga chonyang kutsu. So, doon, nanghiram kami ng mga box guys. At luckily, mayroon siya mga available na 10 boxes. So, yun po ang aming hiniram. Pumunta ako doon sa kanilang bahay. Hindi ko na nabidyuhan. Pumunta ako doon sa kanilang bahay at kinuha ko ang mga boxes. Napasayaw na lang si Daddy Insoy sa tuwa kasi marami kaming harvest ngayon. At yun nga, nakahiram kami ng mga boxes sa aming kabaryo. Kung hindi guys, ay malaking problema talaga kasi ito mga chili hindi po sila pwedeng ma-stock ng 2 nights. Isang gabi lang talaga pwedeng ma-stock ang aming mga chili bago sila i-loading. Saturday night ay tapos na namin silang mailagay lahat sa kanilang mga boxes. Tapos Sunday morning, ito na mga kabisdak, nilagyan na ng tape ni Daddy Insoy, sinulatan na niya ng kanyang pangalan. Lahat ng mga box dyan po sa kanilang top na guys, cover. May dyan guys, may pangalan ng owner, yung class A, class B, class C, may classification po dyan kung anong klase ng chili ba yan. Sinircircle lang ni Daddy Insoy yung guys, yung mga sagot char. Dahil nga maulan-ulan man mga kabisdak, so yung maliit na sasakyan ko ang ginamit ni Daddy Insoy para mag-loading, no? Ihatid namin doon sa bodega, doon sa sentro ng aming baryo. So pabalik-balik kami dyan mga kabisdak kasi maliit man itong sasakyan namin, hindi man magkasya lahat ng mga boxes. So ayan na, dumating na kami sa may bodega, dyan po kami nag-loading ng aming mga produkto. Mababasa kasi ang ating mga box kung yung truck ang ating gagamitin kasi wala mang trapal sa likod mga kabisdak. So, nagtsatsaga na lang kami sa maliit na sasakyan. 2 beses kami balik-balik sa bahay. So, ito na. Yan po ang truck na kolekta ng aming mga produkto dito sa bukid papuntang Seoul. Yes guys, sa Seoul po. Binibiding kasi itong ating mga produkto doon po sa Seoul City. Halimbawa, nag-deliver kami this morning tapos ang bidding po is sa gabi. So, mga around 11 ng gabi, malalaman na namin kung magkano ang nabenta sa aming mga chili. So, yan po. Maganda po ang kanilang sistema. Ganito sana sa Pilipinas ba? Para ang ating mga farmers dyan ay hindi na mahirapan maghanap ng buyers. Pero itong si Daddy Insoy, nahabit na po talaga niya ang magkamot-kamot sa kanyang wet po. Wala po yan siyang buni or kati-kati. Habit lang po talaga niya yan mga kabisdak. So, never mind na lang po sa kanyang pagkakamot-kamot, no? Nandito pala tayo sa isang bodega na gumagawa ng mga boxes, no? Pero hindi po sila gumagawa ng mga boxes for chonyang kutsu. Mga boxes ng zucchini at yung ibang mga klase ng mga gulay ang kanilang ginagawa mga kabisdak.
So ayan, may CCTV pa dito tinitingnan ko kung nakikita ba ako ng CCTV. Nakikita pala talaga ako mga kabisdak. Sumasayaw-sayaw pa nga ako dyan Bago kami umuwi is pinatry ko muna si Little Insoy dito sa parang rolyo na umikot-ikot mga kabisdak kasi na aliw talaga siya dyan So after that is umuwi na kami. Pagkadating namin sa bahay ay ito na ang ginawa ni Daddy Insoy. Naglagay siya ng mga pampataba, mga fertilizers para sa ating mga sesame seeds. Sa aming mga Bisaya, tinatawag namin itong lunga. Ewan ko lang sa mga Tagalog kung ano ang tawag ninyo sa sesame seeds. Order kasi yan, utos po yan ni boss amo manager. Si Bianan, utos si Bianan, maglagay kami ng fertilizer sa mga sesame seeds. Pero kapag kami ang masusunod, hindi namin gusto maglagay ng mga artificial na mga fertilizer guys ba. Kasi hindi man ito pang commercial. Sariling konsumo man namin ito mga kabisdak. So as much as possible, gusto namin na healthy ang aming mga kinakaing pagkain. Pero wala kami magagawa kasi utos man ni Bianan. So sundin na lang natin para wala nang kekekekek sabihin. And that's all for today's video mga kabisdak. Thank you so much for watching. See you on my next video. Ingat lahat. Please like, comment, and subscribe.